Okay, so this is our Dark and Light Side episode 156. Iniimbitahan ko ho kayo mamaya, may live ho tayo. It's a free reading, alas 8 po ng gabi. So, yan. Invite nyo rin yung friends nyo. Alamin natin saan galing yung mga problema. Nakakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Basta may magtanong nga, di ba? Meron. Maraming salamat sa lahat-lahat na nagtanong tungkol sa rituals, so tungkol sa private reading, and marami pang iba, di ba? Kaya minsan hindi ako nakakal-record dahil may mga clients na nagpapa-home service. Kaya pinupuntahan ko talaga, lalong-lalo na kung ito yung mga na-comatose, mga senior citizen. Depende kasi yon sa mga family. Kasi meron namang family members na dinadala nila yung mga patients nila papunta dito. Kasi more on faith healing, manifestations and rituals yung ginagawa po natin. Aside from card reading. Kasi yung card reading, almost 15 or 10 to 15 clients a day. So, ganun. Ka-busy yung schedule. Okay? So, first na pinagmulan ng problema natin, this is a general reading, ha? Oh my goodness. Two of Cups. Dito na naman tayo. Kakasabi. Panoorin nyo yung yung daily episode hanggang sa dark and light side of life. Talagang ganito. And then the second, yun, di ba? Nine of Swords. That is anxiety, depression, etc., etc. And the third, woo! Queen of Cups. Okay. So, posible, yung dumadanas ng problema ngayon is malamang mas marami yung kababaihan dahil nalaman nilang may mahal na iba yung mahal nila. Hindi sila makatulog, hindi sila makakain, 'di ba? Kasi yung iniisip mo lang naman, yung hinihiling mo lang naman is mahalin ka, 'di ba? Mahalin ka ng taong mahal mo, mahalin ka ng taong kasama mo. Pero minsan, sa kabaliktaran na gender, may mga lalaki na ma-pride, ma-ego, yung hindi sila ganun ka-expressive. Kaya dahil sa pananahimik, ganun din sa babae, may ganun din eh. May tahimik na tipo ng babae, may tao na hindi siya showy. And then, nami-misinterpret nung kasama mo, nung kabiyak mo. Kaya katuloy, minsan, napapalitan, no? Nami-misinterpret ka. Kasi hindi mo sinasabi kung ano yung totoong nilalaman ng puso't isipan mo. Kahit gaano katagal yung relasyon ninyo, kung hindi ka marunong magsalita or hindi ka marunong maglabas ng totoong mong nararamdaman, mahihirapan ka kung ito'y iipunin mo lagi. Hanggang sa dumating yung punto na yun na, hindi ka na makatulog, wala kang ganang kumain, madadama yung trabaho mo, mauubos yung pera mo, magtataka buong pamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo kung bakit ka biglang nangayayat, natamlay. Ganun. So, tingnan natin dito kung ano ba yung dapat, di ba? Yung una dito, di ba? This is the Eight of Wands. Bilisan mo, no? Sabihin mo, puntahan mo. Hala! Pangalawa, Page of Cups. Di ba? May kwento ako diyan. Nasagap ko na. And Nine of Wands. Yan. Yung sinasabi niya dito. Eight of Wands kasi is travel, good news. 'Di ba? Ibig sabihin, kung binabalak mong puntahan siya, puntahan mo kasi mapapatawad ka, tatanggapin ka. Ganun yon. Sa lalong madaling panahon, ibig sabihin, 8 days from today, no, kung may balak kang puntahan siya, kausapin siya, humingi ka ng tawad, makipag-ayos ka, at matatanggap ka niya. Kung kailan mo ito mapapanood, magbilang ka ng 8 araw. Dapat aksyonan mo within 8 days. Kasi, merong potential, no, this is the Page of Cups. May potential na tao na
posible kapag na-delay ka, posible niyang tanggapin. Kasi sa buong akala niya, wala na kayo. Wala ka ng gana sa kanya kasi wala na kayong communication, matagal na. So, kung ikaw naman, yung hinihintay mo, which is the 9 of Wands, is tamang panahon, eto na yon. Ito ang tamang panahon na lapitan mo, puntahan mo, kausapin mo, mingi ka ng tawad, no? Kasi merong taong nag-aabang lang din at tinitignan kung naka-recover na siya. At once na-confirm ng taong yan na naka-recover na siya at handa na siyang tumanggap ng bagong pag-ibig, malalagot ka. 'Di ba? So you still have 8 days to go para gawin yung tama at ituwid ang dapat. So kung gaano man ito kahalaga sa'yo, kung ayaw mo mawala siya sa'yo, gawin mo. Kausapin mo. Hindi ka naman mamamatay kung kakausapin mo siya. Kung hindi ka niya tatanggapin, siguro ganun na talaga kalaki yung problema at kasalanan mo sa kanya. Pero, ang vibrations ko ngayon, maniwala kayo. Within 8 days from today, aksyonan mo at papatawarin ka, tatanggapin ka, mamahalin ka. At kapag yan nangyari, tinanggap ka, no? Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa bilang pasasalamat mo. And then aside from that, iwasan mo na halungkatin ang nakaraan para hindi na rin kayo magkahiwalay sa susunod. So ngayon, kung may pangamba ka, may takot ka, tanggalin mo yung kaba at takot mo. Dahil siguro kahit pa gaano siya kagalit sa'yo, gaano siya nasaktan, kung kaya mo pang isagip ang relasyon or kaya mo pang isagip ang sitwasyon, gawin mo habang andyan pa. Dahil kung nasaktan ka, nung na-realize mo na mahal mo siya at hindi mo kayang mawala siya sa'yo, mas masasaktan ka kung ang huling pagkakataon sa araw o sa buwan na ito ng Agosto ay sasayangin mo pa. Pakatandaan mo, today is Tuesday, okay? The 27th, meron ka lang 5 araw sa Agosto. So, ibig sabihin, gawin mo bago pa siya ligawan ng iba. Bago pa siya tumanggap at magmahal ng iba. Okay? So, if you want to book for a full private reading, again, leave a message or drop a comment. Kung gusto nyong malaman kung ano ba yung gagawin mo, dapat mong gawing aksyon para walang sablay, magpa-private reading ka. No? Kung alam mo na binarang siya kaya siya nawala sa'yo, ipatanggal mo sa loob ng 8 araw ang barang or kulam, gayuma or sumpa sa kanya. Or ikaw din, ganun din, magpa-cleansing ka. Okay? So, maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Please do follow, like, and share din po yung YouTube at saka yung Facebook ko at lahat ng videos ko dito sa TikTok. Thank you!